Hello sa inyong lahat. Welcome sa aking live. Ngayong araw mga kabayan, hihimayin natin ang mga pinakahuling kaganapan na yumanig sa Senado. So here's my POV sa day 7 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Mga kababayan, as predicted, naglabas ng supina ang Senado para buksan ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Mans Carpio. Ang tanong natin ngayon, nagulat ba tayo? Nagulat ba kayo? Hindi. 'Di ba? Inaasahan na natin mga kababayan ang ganitong klaseng maruming laro mula pa nung una mga kababayan. 'Di ba? So, ano ba itong gobyernong ito? Wala naman talagang sorpresa dito, 'di ba? Hindi na sikreto na ang administrasyong ito, gamit ang kanilang BBM 13 sa Senado, ay talagang gagawin at i-execute kung ano ang gusto at idinidikta ng nakakataas. Tama? So, huwag kayong palaloko sa mga headlines mga kababayan at hiyawan ngayon ng House Prosecution na akala mo ay nanalo na sila sa kaso, 'di ba? Sinusuri ko kanina mga kabayan ang mga pangyayari at ang naging desisyon ng korte ngayon ay hindi ibinatay sa legal side ng batas, kundi purong political considerations lamang. Ito ay hahatiin at hinahati na sa pagitan ng mga partido at alyansa. Nakuha ninyo? Puro mga mental gymnastics ang ginagawa nila. No, ang buong prosesong ito is all show mga kababayan and an absolute waste of public funds. Sayang ang pera ng taong bayan sa palabas ng prosecution. Mga kababayan, gaya ng sinasabi ko noon pa lang, nung umpisa pa lang mga kababayan, mali na talaga ito. No? Ano ba ang basic assumption sa batas kapag nagpasa kayo ng reklamo? Kapag nag-transmit ka ng impeachment complaint mula sa House of Representatives patungo sa Senado, ang assumption niyan mga kababayan ay alam nyo na kung ano ang contents at detalye ng inyong reklamo. 'Di ba? So dapat buo na ang kaso ninyo bago nyo isampa. Mga kababayan, ngayon, anong lumalabas? Malinaw na ngayon pa lamang sila maghahanap ng kung ano ang detalye ng kanilang sariling reklamo. Nagsampa sila ng kaso ng walang dalang ebidensya mga kababayan. At dahil pumasok silang walang bala, pinapwersa nila ngayon ang korte na mag-issue ng supina para sila mismo ang magbabasakali na may mahanap silang dumi. At mga kababayan, narinig niyo ba ang hirit ni Chis Escudero? Sinasabi niya mga kababayan na nalaman na raw nila ang detalye, na meron daw specificity. Napaka-specifico raw ng hawak nila. I don't think mga kababayan na accurate yung sinasabi ni Chis Escudero, no? Walang katotohanan. Para sa akin ha, it's my POV, na may specific detail sila. Bakit? Dahil ano ba ang katotohanan sa hiniling nilang supina? Humihingi lang naman sila ng lahat ng transaksyon mula noong taong 2007 hanggang 2024. So isipin niyo yan mga kababayan, isang malawak na sakop ng 17, no? 17 taon. Pangkalahatan mga kababayan. So nasaan ang specificity doon, no? So gusto lang nilang kalkalin ang buhay ni VP Sara mula noong vice mayor pa lang siyang sa Davao, nung hindi pa lang siya humahawak ng anumang impeachable office, no? In-extend nila ang interpretation ng batas para lang makahanap ng di umano'y pattern, no? Pattern ng kanyang yaman. Gagawa sila ng generalization sa lahat ng transaksyon, bubusisiin nila ang kahit anong walang kinalaman sa kaso mga kababayan, umaasang may makikitang dumi, no? At kapag wala silang nakita mga kababayan, pwede nilang sabihin na, di wala, di ba? Ganyan kadali sa kanila mga kababayan. Nilalapastangan nila ang sanctity of information at ang mga pribadong transaksyon ng isang tao para lamang sa kanilang political na agenda. At dahil hawak ng prosecution ang mayorya mga kababayan, kahit anong motion ang ihabla nila, eventually mga kababayan, ay igagarantiya lahat yan ng korte sa pag-asang makakakuha sila ng kahit anong ebidensya para lang ma-convict o mapatalsik si VP Sara. Diba? Sumulat na ang ating mga mata mga kababayan. Ngayong papasok na ang pagdinig sa second phase mga kababayan at lilipat na sa susunod ng article, lalong lalabas ang kanilang desperation. No? Akala nyo ba may pakita silang matibay na ebidensya o mga imahe ngayon? Hindi. Dahil kukunin pa lamang nila ang dokumentong iyan. At ngayon pa lamang nila pag-aaralan at maghahanap pa lamang sila ng butas mga kababayan. Isipin ninyo, nagsampa ng kaso. Tapos ngayon pa lang mag-aaral kung paano maghanap ng butas. Diba? This is a textbook definition of a fishing expedition mga kababayan. Pero mga kababayan, alam naman nating lahat ang totoong laro kung bakit nila ito ginagawa. There is no sufficient basis mga kababayan. There is no sufficient number to impeach Sara Duterte. Ang totoo mga kababayan, wala silang sapat na bilang ng boto para tuluyang mapatalsik ang Vice Presidente. And at the end of the day, ang batas ay batas pa rin mga kababayan. Kailangan pa rin nila ng 16 votes. 16 votes para makapag-convict ng isang Vice President. At wala silang ganyang numero.
Okay? So, mga kababayan, what is this all about? It is a plain and simple gimmick. No? Gimmick lang yan. Gusto lang nilang mag-create ng public perception, mga kababayan. Gusto lang nilang sirain ng husto ang imahe ni VP Sara dahil alam nilang siya ang papasikat at malakas bago dumating ang 2028 elections, mga kababayan. Takot na takot sila sa 2028. Kaya ngayon pa lang, binubugbog na nila sa intriga sa bar of public opinion si VP Sara. Excited sila, mga kababayan, na makahanap ng kahit anong maliit na bagay para ibandera sa media at sabihin, oh ayan, di ba? Nagnakaw? Kasi ganito, ganyan. Oh, di ba, mga kababayan? So, huwag kayong kukurap, no? Yan ang sasabihin ko sa inyo, huwag kayong kukurap. Dahil may mas malalim na dahilan kung bakit pilit nilang itinuon ang spotlight sa Day 7 ng trial na ito. Umaasa sila, mga kababayan, na kapag nabulabog ang media sa supina, madadivert ang atensyon ng taong bayan mula sa lahat ng totoong nakawan at talamak na pang-abuso sa karapatan na nangyayari noon hanggang sa kasalukuyan ng gobyernong ito, mga kababayan. So ginamit nilang tabing si VP Sara para pagtakpan ang sarili nilang mga anomalya. Ang impeachment, mga kababayan, ay ginawa nilang panakip butas sa sarili nilang dumi. Pero mga kababayan, may problema sila riyan, di ba? Akala ba nila ay hahayaan lang natin silang babuyin ang batas, mga kababayan? Kung may malinaw na paglabag sa mga karapatan ni VP Sara at Atty. Mans Carpio, mga kababayan, dahil sa talamak na fishing expedition na ito, huwag nilang kakalimutan na ang kampo ni Vice Presidente ay pwedeng umakyat at i-challenge ang naging desisyon ng impeachment court sa Korte Suprema. Gaya ng ginagawa na sa mga nakaraang impeachment, mga kababayan, no? Pwede silang maghain ng petition for certiorari, no? Laban sa impeachment court dahil sa grave abuse of discretion, mga kababayan. Hindi dahil impeachment court ang Senado, ay may laya na silang lapastanganin ang karapatan ng isang mamamayan sa due process at privacy, mga kababayan. Kaya sa inyong lahat dyan, ang panawagan ko, magmasid tayo, mga kababayan, at lumahok tayo sa discourse na ito. Patuloy tayong mag-aral at magbasa sa likod ng mga balita. Ang dami pa namang mga bias medias dyan. Dahil, mga kababayan, mahirap talaga makialam ang taong walang alam. Ngunit, mga kababayan, sige, magpakasasa kayo sa inyong kontroladong mayorya dyan, no? Sa inyong mga kasinungalingan dyan, sa inyong mga gimmick at sa inyong mga smokescreen. Gamitin ninyo ang inyong kapangyarihan para baluktutin ang hustisya sa ngalan ng politika. Dahil sa dulo, mga kababayan, ng lahat ng ito, may mas mataas na korte na hindi ninyo kayang madaya. Hindi ninyo kayang mabili. Hindi ninyo kayang mabulag ng inyong mga diversion tactic, no? So, gaya, magagalit na naman ang mga, ang mga anti-Duterte sa akin kasi papasok na naman tayo sa biblical lens, mga kababayan. Malinaw ang babala ng Panginoon sa Isaiah chapter 10 verse 1 to 2, mga kababayan. Anong sabi doon? It says there, woe to those who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people. So, anong Tagalog dyan? Para sa mga Tagalog people, para mas maintindihan nila ang ating ibig sabihin. Sabi doon, sa aba ng mga nagpapasya, ng mga likong pasya. Liko ha? Likong pasya. At ng mga taga-sulat na nagsisulat ng kabaliktaran upang ilayo ang nangangailangan sa katwiran at upang agawin ang katwiran ng dukha ng aking bayan. Naiintindihan niyo ba yan? Ha? Sa Bisaya pa, mga kababayan, alaot kadtong nagapakanaog og mga daotang balaod og kadtong nagasulat og malupigon nga mga sugo aron ilisay, no? Ilisay ang mga kabus gikan sa katarong ug aron sakon ang katungod sa mga sinakit sa akong katawhan. So ganyan na ganyan, mga kababayan, ang prosecution ngayon. Gumagawa sila ng mga likong pasya, naglalatag ng mga bitag, naglalatag ng mga supina, mga gimmick, mga kababayan, para lang agawin ang katwiran at ibagsak ang isang tapat na leader upang itago ang sarili nilang kasamaan. Oh, di ba? Ngunit, mga kababayan, ipapaalala natin, lakip sa atin ng Biblia sa Proverbs chapter 26 verse 27. Anong sabi doon? Whoever digs a pit will fall into it. If anyone rolls a stone, it will roll back on them. Naintindihan niyo ba yan? Sa Tagalog, mga kababayan, ang humuhukay ng hukay ay mahuhulog doon. At ang nagpapagulong ng bato ay babalikan nito, no? Mubounce back ng mga kababayan unsa may Bisaya ana. Bisan kinsa mga magakali og gahong mahulog kaniya og kadtong magaligid og bato kini mobalik kaniya, di ba? So ang hukay ng sapina, mga kababayan, hinukay kasi nila, no? Ang hukay ng supina at ang 17-year bank history na hinuhukay ninyo ngayon para sirain ang reputasyon ni VP Sara sa publiko bago mag-2028. Diyan din kayo lalamunin ng kasaysayan. Tandaan nyo yan. Diyan kayo lalamunin ng kasaysayan at ng galit ng taong bayan. At ang batong ipinapagulong ninyo upang pagtakpan ang inyong sariling nakawan. Babalik sa inyo yan at dudurog sa inyong sariling mga political na karera. No? So humarap kayo sa korte
gamit ang totoong ebidensya at hindi gamit ang mental gymnastics at desperation. Dahil ang katotohanan mga kababayan ay hindi ninyo mapapalitan ng kulay ng inyong politika. No? So ayan na ang aking pananaw para sa Day 7 mga kababayan. Huwag tayong basta-bastang magpapadala sa mga ingay sa balita. Maging mapanuri tayo. No? Kasi madami ng mga bias medias ngayon. Salamat, no? Salamat sa lahat ng mga sumali sa ating live stream ngayon. I-share ninyo ang live na ito para mas marami pa tayong mamamayan na magising sa katotohanan. Kita-kita ulit tayo sa susunod na update mga kababayan. God bless you all and God bless your soul. Keep safe everyone. Bye!